Sir, actually itong lugar na ito, nung time na ako ang Brigade Operations Officer ni former Chief of Staff si General Andres Cicintino, area namin yung ang kampo namin noon nasa 401st Brigade. So ako yung S3 niya that time. Cover namin tong area na to. Cover namin itong Agusan del Norte. So nung nasa brigade pa ako, kung makita mo yung mga sightings ng kalaban dito is grabe karami. So hindi mo alam kung saan yung unahin mong i-address dahil sa napakaraming armado. So for the longest time, yung approach nga gaya na nabanggit ko, operations, focus tayo sa military operations, napapababa, nagkakaroon tayo ng mga tactical victories kasama ang PNP. Pero after 1 year, after several months, magugulat na lang tayo na yung formation na doble, dumami na naman, tapos lalong lumalakas. So, nung na-introduce nga itong NTF-ELCAC, doon talaga nagkaroon ng malaking pagbabago sa ano. So, noong 2000, nag-S3 ako sa brigade from 2015, tapos umalis ako 2019. So, nung pagbalik ko dito ngayon as battalion commander na, kaya laking gulat ko talaga sa nangyari sa lugar. Hindi ko ma-imagine na itong mga lugar, yung Barangay Ululabi, Simbalan, Lawan-Lawan, dating napakakapal ng insurgency dito is nawala talaga. May nakalaban. Oh, si Tatay Lino, yung nagbibigay ng sakit ng ulo ng ating mga commander dati. Dito na ngayon. Dito na ngayon. Dito, kasama si Tatay Lino. Si Tatay Lino yung ano talaga na ano. So kung marinig natin yung sinabi ni Nanay Miray, ni Tatay Lino, nung nagkaroon ng NTF-ELCAC, wherein may paraan na ang LGU through Local Peace Initiative at saka Barangay Development Program under NTF-ELCAC, dito yung isa sa pinakosan ni Gov Angel. So sabi nga ni Nanay Miray, totoo yung sinabi na Nanay Miray na may mga surrendery tayo from Miss Or, Agusan del Sur, kasi gusto mag-surrender dito kasi okay ang programa ni Governor Angel, lalo na sa ating mga IPs at sa mga dating ano talaga, mga nagre-rebelde. Pero karon sir kanang ang isa-isa na ako ang katong pag-usab na bago na pagtulid na sa kaning sa mga sundalo. Karon nga panahon nakita na ako ang mga sundalo nga maayo na gyud ang ilang pagkuan sa mga tao. Maayo na ang ilang amuma sa mga tao hangtod sa mga surrenderes kay karon makita na ako nga wa man gyud kuan maayo gyud ang ilang pagtratar na kay maghibilop na makigsuon na sila sa mga tao unya wala na ko'y nakita nga mga binuhatan nga mga daot kana gyud ang pinakamaayo gyud sa mga sundalo karon nga panahon na kay mutabang na sila sa pag-organize sa mga sa kang gub mo uban-uban na sa politiko sila mo kuan na gyud sila maayo na gyud ang ilang gawi sa mga tao una karon nga ang kuan wa nay naghuna-huna pa karon nga mo nay mo balik sa NPA gumikan kang gub sa mga sundalo nga maayo na gyud ang approach nila sa mga tao diri sa Agusan del Norte. So sabi ni Tatay, napakalaki na daw talaga ng pagbabago ng ating mga kasandaluhan nung siya aktibo pa lamang sa kabila. So nagdisiplinado na talaga at saka marunong na talagang makikipagkapwa tao, nakikipag-usap sa pamayanan, iniintindi yung problema ng ating mga kanayunan, iniintindi ang problema ng mga tao. At dahil din sa NTF-ELCAC, so napansin ni Tatay na grabe na ang partnership ng local government unit at saka military. Dahil nga sa NTF-ELCAC, na sinabay natin yung effort natin sa security operations sa effort ng lane agencies ng government, the national government, the LGU, sinabay natin kung saan yung may problema, yung conflict affected areas, may military operations, meron ding development. So sabi ni Tatay, makita daw yung partnership, lalo sa pangunguna ni Gov Angel, na sabay-sabay umakyat sa kabundukan. So sabi natin, napakalaki na daw talaga ng pagbabago. So dito natin makikita, sir, na mga ma'am, na ang military operations, although may mga
tactical victories tayo, hindi talaga natin masasabi na totoong tagumpay ang mga accomplishment. Although malaking factor talaga ang combat operation sa pagpapahina ng armadong pakikibaka, pero hindi na talaga natin masasabing na total victory. Ang total victory talagang nakikita natin ngayon is yung tulad ni Tatay Lino na nagkaroon ng pag-asang mabuhay ulit, nagkaroon ng pag-asang mamuhay ng tahimik. Ang total victory talaga nakikita natin ang mga kabahayan, ang barangay na ito na namumuhay na ng tahimik, may pag-asa at malayo talaga sa karahasan. So ito yung masabi nating total victory talaga ng effort ng government against community affected sa insurgency o sa pakikibaka. Yet, Glenn, kailangan pa rin yung ganitong mga patrol base. Yun, to sustain. Yes sir, Yan, yes sir, to sustain. to sustain. Actually sir, kailangan pa rin talaga sir. Ang ating patrol base naman sir, hindi lang ano sir, hindi lang talaga purposely to to protect the community against communism. Ang patrol base natin sir is marami ding purpose sir. Tumutulong din ito sa peace and order sa ating kapulisan in terms of criminality, yung sa drugs, kung anong sir. At saka tumutulong din sila sir sa komunidad para sa kaunlaran sir. Like mga development dito sir, pumupunta si Tatay Lino, nagpapatulong siya sa sir, mga infrastruktura na malaking tulong ang ating kasundaluhan sir. So, Pero ang ganda tignan kasi katulad nito, nasa gitna tayo. yes sir. Napalibutan tayo ngayon ng farm Yes sir. ng mga dating rebelde. Yes sir. Dating, commander talaga na ito ngayon, napalibutan tayo. Mauni akong kuan sir kanang request na ako ni Sir Oreo ug ni Gob Gobernador Angel Amante nga ang para magpadayonon akong kalinaw diri sa akong yutang kabilin mo kuan gyud og detachment. Ako magtukod mi og patrol base diri para magpadayon ang kalinaw. Wala hutayon ang kalinaw diri sa among yutang kabilon, ang among lugar. Muna nga wala nagduha-duha gyud si kuan sa paghatag niya sa mo diri sa depensa. Protection sa mo para magmalutayon sa pagpuyo diri og minabuhi diri. Nang makita na nato karon ang among paglambok ibali diri nga dapita gumikan kay naay mga protection ani mangana ra nga akong So, sabi ni Tatay Lino sir, yung request talaga nila as protection para sa pagbabagong buhay or panimula nila sa bayan, the request nila kay former Brigade Commander na si Major General Oreo na ngayon ay Commander Ismincom na at saka kay Gov Angel na matayo ng detachment is ito nga sir, napakalaking tulong para nakabuelo na talaga sila Tatay Lino na magkaroon ng magandang pamumuhay at mabuhay ng tahimik, may pag-asa. At pasalamat din ako sir sa mga sumunod na mga commanders after Sir Oreo, like si current commander namin, si Brigadier General Espuela sir, na ang concept na naumpisahan is patuloy niyang tinuloy niya ang effort. So kung ano ang effort ng mga previous commanders na nagdumala, na namahala dito sa area ng Agusan del Norte, patuloy yung ginagawa. So kung gaano kasuporta sila Commander Ismincom noon, ganun din si Brigade Commander namin sa 42nd Brigade na ganito din ang ginagawa. Ang puso din is nasa mga IP communities, nasa ating mga surrendery. And to recap, isa-isahin nga natin lahat ng proyekto na dinala ng gobyerno rito, Dato. Dito sa yuta mo. ang kuan diri ang una ang proyekto una detachment gyud ang giuna Ang pinaka-importante. importante diri. Sunod dayon ang kuryente kini. Sunod dayon ang kining farmers dalan o kining dalan market road. Muna ang sunod kini na dayon ang farm. Patubig na diri ang patubig diha na may tubig diha mo paano edukasyon sa bukbukon sa lawan-lawan nang health karon tukuran man mi karon sa Marso
sa health, oh, sa panglawas o sa mobile clinic na programa ni Kuama Pamatuma kay karon Marso, Abril ituko na doy ang mga project tribal house, mga housing sa FR kana unya na pa yung mga gipang kuan nila nga mga kanang tindahan apil na siya sa palambo livelihood na sa Na, palambo sa kuan. nakatulad natin, ulitin nga natin yang ano, Oh, Yeah, ikwento mo nga ulit, Glenn, at saka oh, gaano kasakit din nung ulo mo nung Mm. unang panahon dito. Oo. Ulitin nga natin yung area, mas maliwanag dito ngayon. mao ni ang akong area ang luyuan na nga bukid kuana kanang kampo nga ingani gyapon murag barangay nga kampo na diha ang health center nila o namo na diha ang farm na pod ang mga fish pond na pod diha ang kanang literasya edukasyon mo diha na di sa luyo na nga mga kampo mao na nga kini nga area gyud dili gyud ni basta-basta nga masulod sa Mm. sundalo AP kay dito pa lang sa Tingog og Dapit mamonitor na Bangkasi, Las Nibis, diri sa Bukidnon, Esperanza mamonitor na ang kuan tungod sa kalapad sa among pag-organize sa mga higaunon sir. Mm. Higaunon man ang nag-una gyud diri. Kay ang akong nahimong sniper diri mga higaunon gyud. Dito pa lang sa Sunang Guerrilla nagbuto-buto na hangtod pasulod. Mao na nga Glenn, sa atin, ito yung classic na tri-boundary, ano? Oh, ito sir. Sir, gaya ng sinabi na tatay sir, itong kabundukan na to, ito talaga ang basing guerrilla nila. So sa likod niyan, andyan yung health center nila, education, yung mga schools nila, farm nila, so yung mga fish pond nila ng armado, nandiyan dyan sir sa kabukiran na yan. So hindi ko ma-imagine sir ang problema ng mga naunang commander sa akin kung gaano kasakit ng ulo nila sir. Kasi napakalakas ng armado that time. Tapos very solid. So sabi ni tatay, doon pa lang sa Las Nieves, Buenavista, dito, gira na sir, hindi kita talaga makapasok dito. So naabutan ko pa yun sir, na malakas pa, pero hindi siguro ganun kalakas nung naabutan nung kayo pang mga tenyente sir. Kayo pang Playground mga talaga to. tenyente. Kayo Playground sila, ng Sir mga- Oreo pa ang mga tenyente sir. Sir Espelas pa ang mga lieutenant. Pero Okay. Glenn, ngayon battalion commander ka ng 23rd and ito yung first na showcase ko ng Yes, success sir. ng NTF LCAC. Yes sir. Gaano ka proud na ito yung Sir. naabutan mo na? Sir, napakalaking ginawa po bilang battalion commander na nung dumating ako umupo as brigade commander, kaya laking pasasalamat ko sa mga previous commanders na umupo sa 23rd IB dahil sa kanilang effort, of course, sa mga partnership sa atong government unit headed by the provincial governor, Governor Angel Amante, at saka of course sa atong mayor, si Mayor Roble, nga dako gihapon kay natabang diri kay parehag sila kinaiya sa atong governor sa pagtabang sa atong mga IPs ug sa komunidad. So bilang bagong battalion commander na naabutan na medyo payapa na ang lugar sir. Actually sir, nung dumating ako, may nag-surrender sa akin 6. Hmm. Yun na lang yung mga natira Yun sir. yung last of the Yung mga Mohicans. last of the ano lang yun sir. So yung mga malalakas tulad na Tatay Lino, nag-surrender sa mga previous commander. So laking ginhawa bilang battalion commander na masaya ako sir na ang area na dati kong naabutan nung ako'y brigade operation officer pa lamang ni General Centeno na napakagulo pa talaga. So encounter dito sir, encounter doon, may patay sa may patay sa mga NPA, may mga wounded, may patay din sa mga sundalo, pick up ng chopper. So may encounter ngayong linggo. Wala pang 4 days, enkwentro na naman, may ganun na naman pangyari. So simula nung umupo ako noong October 28 hanggang ngayon, napaka-peaceful ng lugar. Kaya ang effort ng ating makasandaluhan natin ngayon, sir, is wala na sa Agusan del Norte, sir. Nasa labas na kami ng Agusan del Norte. So ang ginagawa na lang talaga namin dito sa probinsya is sustaining effort na actually hindi na kami ang main actor kasi ang nagtatrabaho na talaga nun, sir, sila yung probinsya na talaga. Hmm. So minsan, sir, may mga aktibidades na iniimbitahan na lang kami. Di tulad dati, sir, na tayo talaga Tayo ang sumikap nag-lead. na nag-lead. Mm. So ngayon sir, iniimbita na lang tayo ng nila governor, nila mayor, o akit kayo dito, lieutenant, may programa tayo, so pupunta tayo sir. Pero in terms of military operations, yung effort natin nasa ibang lugar na, nasa ibang probinsya na talaga sir. Wala na tayong ano dito. Ang ginagawa na talaga natin sustainment at sa pagpalakas sa mga komunidad, pagpalakas sa political organizations, pagpa-improve doon sa mga dating guerrilla base like yung una nating pinuntahan, yung
Sitio Linaw-Linaw or Sitio Bulak na Mm. tinatawag. Grabe din ang insurgency doon. Grabe. Mini-maintain na lang natin yung komunidad. So ang napakagandang nangyari naman sa ating community is grabe ang suporta sa ating kasunduluhan sa effort natin, sir, at sa ating gobyerno. Di ba, Tay? Nay? Pasalamat tayo. Pasalamatan ako si Mayor Karen sa Las Nieves kay gihatagan mi niya og simbahan kay ang akong hangyo madili lang tabangan ko ninyo patrol base kaning simbahan edukasyon ba kaning eskwelahan o sa farmer kana kay naigito ko na mo diri nga simbahan, sir, para Simbahan. simbahan katoliko. Napakasarap naman pakinggan kasi nga doon sa loob kasi ang turo sa inyo walang religion Wa eh. may religion, di man mo tuong komunista. Oo. Dili mo to ang komunista. Ako nag-request gyud ana kay usap po na siya makapalinaw sa lugar ang pag makausab sa kinaya sa tao. Ana siya. So, sabi ni Tatalino, sir, of course pala, sir, nakalimutan kong bagitin. Maraming salamat din sa kay Mayor Karen ng Las Nieves. So, grabe. Ito kasi area ni Mayor Karen. Nagitnaan kasi ito, sir. Itong, ano, sir, Buena Vista at Las Nieves Buena na to. Vista at Las Nieves. So, lahat ng request nila Tatay Lino at saka ni Nanay Mirar sa LGU ng municipality of Las Nieves is binigay lahat, sir. So, ang ano nang nila yung simbahan, kasi sabi nila napakalaking tulong talaga ng simbahan, ng religion para mabago ang kinaiya sa tao or yung pag-uugali ng tao, lalo-lalo na yung mga dati nating kasama sa kabila kasi hindi nga sila naniniwala sa relihiyon. So, sabi ni Tatay Lino, isa yan sa foundation na magpapabago sa pag-iisip at saka pagbabago ng ugali ng mga dating kasamahan natin is yung sa simbahan. Glenn, final question. Pwede bang i-address mo to sa mga cadets? Kasi Yes, sir. naabutan kita Yes, sir. kadete ka sa Yes, PMA. 20 years Yes, sir. after graduation, Yes, sir. 21 years Yes, sir. after graduation. So, sa ating Selfless service. yes, sir. Sa ating mga kadete sa Philippine Military Academy at saka mga ibang mga school na nagpo-produce ng military officers, nung time namin na graduate kami sa PMA nung 2005. So that was 20 years ago. 20 years ago. More than 21 years ago. Naabutan pa namin ang gera sa Kanayunan nung nasa ako sa Negros, ganitong sitwasyon din. Pero for 20 years, nag-evolve ang ating military operations, nag-evolve ang ating how we approach or how we address the conflict dito sa ating bansa. So napakalaki ng pagbabago. So ang maipapayo ko sa inyo, pag graduate nyo, ibigay nyo lang ang lahat. Selfless sacrifice at saka yung para sa bayan. So kung anong tinuro sa inyo sa school, sa PMA, gawin nyo dito. Gawin nyo lang dito kung anong tinurong disiplina, kung anong tinurong pakikipagkapwa sa tao, paano salamuha sa ating komunidad, sa ating pamayanan, gawin nyo lang. At ang napaka-importante, lalo na pag na-deploy kayo sa mga ganitong lugar na napakalakas ng ating IP communities. Isa rin ito sa mga natutunan ko. Respetuhin natin ang customary law, ang kultura ng ating mga IPs kasi isa talaga yan sa pagpapanatili ng kapayapaan. At huwag nating kalimutan na ang disiplina ng kasundaluhan ang isa sa susi ng talaga kapayapaan sa lugar. Pag hindi nyo ma-maintain ang disiplina ng ating mga kasundaluhan, malaki tayong problema. Gaya ng sinabi ni Tatay, natin yung disiplina, maintain yung courage, integrity at loyalty natin at magiging successful tayong lahat. At pag-graduate nyo, pagdating nyo, kung ma-assign kayo dito sa lugar namin o dito sa Agusan del Norte, ang maabutan niyo dito is kapayapaan at pag-asa sa lugar. Maraming salamat, Glenn.